Nakarinig na ba kayo ng taong marunong mag-usap mag-isa pero parang may 10 kausap? Ako, si Lyra, ang woman of 1,000 voices. Sa umaga, ako ang boses ng bida sa isang Korean novela. Sa hapon, ako ang kontrabidang lola sa isang anime. At sa gabi, ako ang boses ng batang laging nawawala sa mga horror movie. Ang boses ko, ang puhunan ko. At ang ingay, yan ang buhay ko. Pero isang araw, nagbago ang lahat nung pumasok ako sa Silencio Studios. Ang studio na ito, Mare, ay daig pa ang library sa sobrang tahimik. Doon ko nakilala ang sound engineer na si Miko. Pagkakita ko pa lang sa kanya, napaisip ako kung model ba siya o tao. Nakaitim na headphones, matalim ang mga mata, at isang no noise sign na nakadikit sa noo. Ay, sa pintuan pala. Sabi niya sa akin nang hindi tumitingin, "One heavy breath and you're out." Aba, ang suplado. Akala mo kung sinong gwapo. Sige na nga, gwapo na siya. Pero yung ugali niya, mas masarap pang pakinggan ang static ng radyo. First day of recording, Mare. Akala ko simple lang. Pero itong si Miko, daig pa ang robot sa pagiging perfectionist. Nagsiplam ako ng kape. Yung sip-sip na halos wala namang tunog. Bigla siyang nag-stop. Lyra, that gulp was 85 decibels. Do you want to record a drama or a mukbang? Napanganga ko. Inis na inis ako, Mare. Buong araw, bawat galaw ko, pinupuna niya. Your clothes are rustling too much. Your breathing is uneven. Stop clicking your pen. Sabi ko sa sarili ko, paano ako makakaarte kung pati paghinga ko bawal? Pero habang tinititigan ko siya sa likod ng glass panel, nakita ko kung gaano siya ka-focus. Para siyang konduktor ng isang orkestra na walang tunog. Doon ko na-realize, hindi lang siya suplado. May trauma siya sa ingay. At ako ang pinakamaingay na pagsubok sa buhay niya. Isang gabi, nagka-overtime kami. Biglang nag-brownout sa studio. Sa loob ng soundproof booth, Mare, sobrang dilim at sobrang tahimik. Yung tipong pati tibok ng puso mo, naririnig mo na. Kinabahan ako hindi dahil sa dilim, kundi dahil alam kong nasa labas lang siya. Miko, nandyan ka pa ba? Bigla kong narinig ang boses niya sa headphones ko. Pero hindi ito yung boses na galit. Malambot ito, parang pelus. Don't move, Lyra. Just listen to the silence. It's not scary. It's peace. Sa gabing yon, habang naghihintay kaming bumalik ang kuryente, nagkwentuhan kami sa dilim. Sinabi niya na kaya siya naging sound engineer ay dahil masyadong maingay ang mundo nung bata siya. Puro away ng magulang ang naririnig niya. Doon ko naramdaman na ang robot na ito may sugat palang tinatago. Ito na ang nakakahiya, Mare. Akala ko naka-off ang microphone habang nagbe-break kami. Kinausap ko ang sarili ko gamit ang boses bata. Naku, Lyra, mukhang nai-inlove ka na sa sound engineer mong mukhang ampalaya. Tapos nagboses kontrabida ako. Huwag kang asumera. Papatayin ka nun sa titig. Pag-angat ko ng tingin, nakita ko si Miko sa kabilang side ng glass. Hawak niya ang headphones niya at Mare, namumula ang mukha niya. Naka-record lahat. Gusto ko magpalamon sa lupa, pero imbis na pagalitan ako, bigla siyang nagsalita sa mic. Your nene voice is cute, but I prefer your real one. The one that tells me I look like an ampalaya. Oh my gosh, Mare! Nakita ko siyang ngumiti sa unang pagkakataon. Yung ngiting mas masarap pakinggan kaysa sa kahit anong kanta. Pumasok sa esena ang King of Hearts ng industriya, si Marco. Siya ang leading man sa radio drama na dinudub namin. Guwapo, sikat at napaka-presko. Pagdating pa lang, niyakap na ako agad. Si Miko? Ayun, halos mabali ang slider ng mixer sa higpit ng hawak. Nakita ko ang selos ni Miko. Bawat sweet scene namin ni Marco, pinapaulit niya.
lacks emotion, too breathy, start again. Alam ko namang okay na yung take, pero gusto niya lang kaming paghiwalayin sa loob ng booth. Pero nung yayain ako ni Marco na mag-dinner, biglang tumayo si Miko at hinila ang kamay ko. Can you imagine, Mare? Sinabi niyang, she's still recording with me for the rest of the night. Mare, ang boses niya, napaka-possessive. Kinilig ako na natakot na ewan. Isang gabi, naiwan ang computer ni Miko na nakabukas. May nakita akong file na ang title ay Lira-Mix. Curious ako, kaya pinindot ko ang play. Mare, naiyak ako. Pinagsama-sama niya lahat ng tawa ko, lahat ng bulong ko, at nilagyan niya ng magandang melody sa piano. Ginawa niya akong kanta. Ang isang lalaking galit sa ingay, gumawa ng musika gamit ang boses ko. Doon ko nalaman na hindi lang pala ako trabaho para sa kanya. Mahal niya ako sa paraang siya lang ang nakakaalam sa pamamagitan ng tunog. Pero nung mahuli niya akong nakikinig, bigla siyang nagalit. Sinigawan niya ako na wala raw akong karapatang pakialaman ang private files niya. Ang sakit, Mare. Parang biglang nasira ang kanta. Isang linggo kaming hindi nag-imikan. Sa studio, puro professional lang. Take 1, okay, next scene, wala nang bulungan sa dilim. Ang hirap, Mare. Mas masakit palang katahimikan kaysa sa kahit anong sigaw. Sinubukan kong mag-joke. Sinubukan kong mag-boses cartoon para patawanin siya. Pero parang naging bato na ulit ang puso niya. Hanggang sa dumating ang huling araw ng recording. Sabi ko sa sarili ko, kung hindi ko pa ito gagawin ngayon, habang buhay na kaming magiging tahimik. Nag-record ako ng isang message sa booth nung wala siya at iniwan ko sa desktop niya. Nagulo ang lahat nung kumalat ang balita na may leak daw na recording kung saan nilalait ko si Miko at ang studio. Pero alam kong si Marco ang gumawa nun dahil tinanggihan ko ang alok niyang lumipat sa ibang agency. Sinetap niya ako gamit ang mga edited na clips ng boses ko. Naniwala ang management. Gusto nila akong tanggalin. Tinignan ko si Miko. Naghihintay na ipagtanggol niya ako. Pero wala siyang sinabi. Lumabas ako ng studio na durog ang puso. Akala ko siya ang sound engineer na makakarinig ng katotohanan sa boses ko. Pero gaya ng iba, naging bingi rin siya sa paliwanag ko. Nagbalik ako sa probinsya, iniwan ng Maynila. Pero hindi ako papayag na masira ang pangalan ko. Ginamit ko ang galing ko sa boses. Gumawa ako ng sarili kong podcast kung saan ipinaliwanag ko ang lahat, pero gamit ang boses ng iba't ibang characters para maging viral. At hulaan nyo, Mare, isang gabi may nag-comment sa live stream ko, si Miko. Sabi niya, I cleaned the audio. I found the edits. Marco is finished. Na-detect ni Miko ang mga manipulation sa boses ko gamit ang mga advanced tools niya. Napatunayan niyang inosente ako. Pero kahit malinis na ang pangalan ko, hindi pa rin malinis ang sakit sa puso ko. Isang buwan nang nakalipas. Tahimik na ang buhay ko sa isla. Pero isang gabi, may narinig akong pamilyar na tunog sa labas ng kubo namin. Ang tunog ng mga mamahaling speakers na nagpi-play ng yung Lira-Mix. Nandun siya, Mare. Sa gitna ng buhanginan, bit-bit ang kanyang recording equipment. Sinabi niya, Lira, the world is too loud without your voice. I'm sorry I stayed silent when I should have spoken up. Humingi siya ng tawad sa harap ng pamilya ko. Sinabi niya na handa siyang iwan ang studio sa Maynila para lang makasama ako sa katahimikan ng probinsya. Imbes na bumalik sa Maynila, nagtayo kami ng sarili naming Isla Studios. At sa unang broadcast namin, live sa radyo at internet, kinuha niya ang mic.
Sa harap ng libu-libong nakikinig, hindi siya nagsuplado. To the woman of 1,000 voices, you are the only sound I want to hear for the rest of my life. Mare, hinalikan niya ako sa loob ng booth habang naka-on ang mic. Narinig ng buong Pilipinas ang tunog ng aming I love you. Yun na yata ang pinaka-viral na audio clip sa kasaysayan ng radyo. Ngayon, Mare, may baby na kami. At guess what? Ang baby namin, daig pa ako sa sobrang ingay. Pero si Miko, imbes na mainis, nakangiti lang siya habang naka-record ang iyak ng anak namin. Sabi niya, yun daw ang pinakamagandang kanta na narinig niya. Ang bilyonaryong sound engineer nagalit sa ingay na paamon ng isang dubladora na hindi kayang tumahimik. Ang aral ng kwento namin, ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng tamang tao, ito ay tungkol sa pag-aaral na makinig. Hindi lang sa sinasabi ng bibig, kundi sa tunog ng tibok ng puso. Akala nyo ba tapos na ang kwento nung nagka-baby na kami? Mare, dun palang nag-uumpisang totoong noise cancellation sa buhay namin. Isang umaga, habang nag-e-experiment si Miko sa tunog ng kumukulong sinaing, weird talaga ng asawa ko, Mare. Isang higanting yate ang dumaong sa isla. Bumaba ang isang babaeng akala mo ay laging may dalang electric fan dahil sa sobrang lakas ng hangin ng dating. Si Doña Esmeralda, ang nanay ni Miko. At Mare, hindi lang siya basta nanay. Siya ang tinaguriang Opera Queen of Asia. Pagbukas pa lang ng bibig, parang babasag ang mga baso namin. Esmeralda's voice, Miko, what is this primitive noise? You left the city for a woman who makes cartoons for a living? Naku Mare, ang Donya ayaw sa ingay ng probinsya, lalo na sa akin. Sabi niya, ang boses ko daw ay street noise. Nagkaroon kami ng voice battle sa loob ng hapagkainan. Siya, kumakanta ng opera habang nag-aabot ng patis. Ako naman, sumasagot gamit ang boses ng isang supladong tindera. Tawang-tawa si Miko pero alam kong kabado siya. Ang twist, gusto ni Doña Esmeralda na dalhin ang baby namin sa Italy para doon pag-aralin ng opera. Hindi raw pwedeng lumaki ang apo niya na ang naririnig lang ay tilaok ng manok. Dahil ayaw naming ibigay ang baby, naghamon ang biyenan ko. Isang grand voice competition. Pero heto ang malupit na twist, Mare. Dahil high-tech na ang mundo, kumuha si Doña Esmeralda ng isang AI company para gumawa ng Lyra 2.0. Isang software na kayang gayahin ang boses ko ng 100% accuracy. Pero mas perfect daw at walang mali. Eto na ang voice off. Si Miko ang judge dahil siya lang ang may golden ears. Grabe ang kaba ko, Mari. Habang nasa booth ako, nakikipagpaligsahan ako sa isang computer. Kinakabog ako ng AI. Kung magboses bata ako, mas cute ang AI. Kung magboses lola ako, mas garal-gal ang AI. Pero si Miko, seryosong-seryoso sa mixer. Miko's voice, stop. I've heard enough. Tinignan niya ang nanay niya, tapos tinignan niya ako. Sabi niya, the AI is perfect, but it has no soul. Para mapatunayan yon, may ginawa si Miko. Pinatay niya lahat ng filters at pinatunog ang raw recording ko. Doon narinig ng lahat ang munting hikbi ko, ang tawa ko nung nadulas ako sa mic, at ang tibok ng puso ko. Sabi ni Miko, I don't love a perfect voice, I love the woman behind the voice. Talunan ng robot, at si Doña Esmeralda, ayun, biglang napa-opera ng no sa sobrang shock. Sa huli, Mare, na-realize ni Doña Esmeralda na hindi pala noise ang boses ko, kundi music. Narinig niya ang remix na ginawa ni Miko gamit ang boses ko at ang iyak ng baby namin. Naiyak ang matanda. Sabi niya, it's a masterpiece. Kaya imbes na dali ng apo sa Italy, siya ang nagstay sa isla. Biruin mo, Mare, ang opera queen ngayon ay tagaturo na ng music sa mga batang mangingisda.
Pero, heto ang ultimate payoff. Anniversary namin ni Miko at dinala niya ako sa tuktok ng pinakamataas na burol sa isla. May malaking speaker doon. Sabi niya, "Lira, I have a surprise." Biglang tumunog ang buong isla. Pero hindi music, kundi ang boses ko. Lahat ng I love you ko sa kanya sa loob ng 5 taon, pinagdugtong-dugtong niya. Mula sa pinakaunang bulong sa dilim hanggang sa sigaw ko nung nanganak ako. Miko's voice, emotional. "You are my favorite symphony, Lira, forever." Hahalika na sana niya ako, Mare, yung pang world-class na kiss, nang biglang SFX loud fart sound. Napatigil kami. Hulaan niyo kung sino. Yung baby namin, nasa carrier sa likod ni Miko. Kakautot lang. Lira's voice, laughing. "Miko, 100 decibels yun. I-mix mo nga." Nagtawanan kaming dalawa sa gitna ng sunset. Ang bilyonaryong sound engineer at ang Miss Dubladora niya. Ang buhay pala, hindi kailangang maging tahimik para maging payapa. Minsan, sa pinakamaingay na parte ng buhay mo, matatagpuan ang tunay na musika ng pag-ibig. At doon nagtatapos ang kwento ni Miss Dubladora at ng kanyang sound engineer. Thank you for listening.